Wala. Okay, so yun nga, ang gagawin natin ngayon ay discussion ng sa base plate. So ano lang, mabilis na ito, no? Siguro mga 30 minutes. Okay, so madali na naman to. Okay, so ano lang, discuss natin ang ating concept. Tapos ang pag-uusapan natin ay column na lang, no? Yung beam, wag na yung beam. Okay, kasi ano nga, medyo tight na rin yung schedule. So ano, bawasan na lang natin ang konting topic pa. Okay, so yung dalawa naka-upload naman, simple lang yun. So mamaya pasadahan din natin kapag may time pa. Okay, so base plate. Okay, bakit tayo nagkakaroon ng base plate? Ang pinaka-idea niyan ay parang footing. Okay, 'di ba? Yung ano mo, yung concrete column mo halimbawa, 'di ba? Ano mas matibay, yung lupa o yung column? 'Di ba? In terms of ano, stress na kaya niyang i-carry. Ano mas matibay, yung lupa o yung column? Yung yung lupa. Talaga ba? Ano mas matigas, yung lupa o yung column? Yung column, 'di ba? Ngayon, ibig sabihin, mas malaki yung capacity ng column kumpara doon sa lupa. So, ibig sabihin, yung actual load na kaya i-carry ng column, pag nilipat mo doon sa lupa, yung lupa, probably, magfe-fail yung lupa. Okay, paano siya magfe-fail? Imagine mo yung column mo, no, walang pundasyon. Kapag pinatong mo yun sa lupa, ano mangyayari? Lulubog. Di ba? Magfe-fail siya by bearing. Yun yung idea natin. Kumbaga, ang idea kasi is that mahina nga yung capacity ng lupa. So, ang nangyayari, di ba? So, I mean, kumpara doon sa column, di ba? Siyempre, magkaiba ng capacity. Ang nangyayari, yung kaya ng column, 'di ba? Kapag transfer niya sa lupa, yung lupa magfe-fail, 'di ba? So paano natin magagawa na hindi lulubog yung column sa lupa? So dapat yung stress, 'di ba? Yung mga capacity natin hindi naman kapag sa materials, 'di ba? Hindi naman siya in terms of kips, moment, hindi naman ganoon, 'di ba? Materials, 'di ba? Lagi tayo naka in terms of stresses. Okay, so ang idea is that yung ano mo, yung lupa mo, mayroong capacity in terms of stress, 'di ba? So dapat yung stress na maki-carry or yung stress na mapupunta doon sa lupa is pasok doon sa capacity niya, 'di ba? So paano mo ngayon mapapaliit yung stress? 'Di ba? So ang gagawin mo, yung load ng column di-divide mo sa mas malaking area. Kaya ka naglalagay ng footing. Ayun yung pinaka-idea. Okay, in the same way, ganun din dito. Okay, ang nangyayari lang, yung base plate mo, para siyang footing nung ano mo, ng column mo na steel. 'Di ba? Kasi kung ikukumpara mo naman yung steel doon sa reinforced concrete, 'di ba? Mas matibay naman yung steel kumpara sa reinforced concrete, 'di ba? Tingnan mo na lang yung stress niya. Halimbawa, ang stress ng concrete mo, yung compressive strength niya nasa 21, 28, 'di ba? Eh yung bakal nasa ilan ng mga ginagamit natin? 36 KSI, nasa ano yun, nasa 245 MPa yun, 'di ba? So halos times 10 no in terms of the stresses lang. 'Di ba? So sobrang laki ng difference ng ano nila ng stress na kaya nilang i-carry, no? Ayan. So in the same way, parang gano'n nga, 'di ba? Kumbaga, kung gagamitin mo yung column na steel tapos yung load nun ipapasa mo directly doon sa concrete, ang mangyayari dahil malaki yung load tapos maliit ang contact area nila, mababasag yung ano mo, 'di ba? Mababasag yung concrete mo. So ang gagawin mo nga is i-distribute mo sa larger area. So madi-distribute mo yun by using parang maliit na footing. Yun yung parang maliit na footing niya, yung base plate. No, nang nangyayari, yung force ng ano, yung force ng column, halimbawa, wide flange, di ba? Di ba? So halimbawa, ito ang area nito, kunyari nasa 60 square inch, kunyari lang, di ba? Kasi ano lang, maliit lang yung mga area niyan, di ba? Kasi kadalasan, di ba? Ano lang naman yan, length times thickness na sobrang liit lang naman ng mga thickness yan, di ba? 0 point something inches lang yung mga yan. Di ba? Wala, bihira yung maabot ng 1 inch thick na mga plates, di ba? Na web, tsaka flange, lilit yung mga yan. Okay. So ngayon, yung force nito, di ba, over the AG niya, malaki yung stress na yon. So paano papalitin? Ang gawin mo, lalagyan mo ng base plate. Okay, so halimbawa, base plate mo 10 by 10, di ba? So magiging ano na yan, magiging 100 na yung area niya, di ba? So imbis na load over 60 lang, di ba? Mayari, magiging load over 100, di ba? Para magiging mas malaking area, dili yung stress. Para mas kakayanin siya ng column, ng concrete natin. Okay? So kapag nagagawa tayo ng foundation para sa column, so lagi yan naka-concrete. So column na steel papunta sa concrete na foundation, 'di ba? Tapos concrete na foundation, yun yung magta-transfer ng load sa lupa. Okay, bakit natin nilalagay sa concrete foundation, but hindi nilang gawing steel yung foundation? 'Di ba? Kasi nangangalawang siya, 'di ba? So ayaw natin ng ganun, 'di ba? So hindi siya magtatagal kapag ganun yung case. Okay, so dahil sa ganung ano property ng steel, so makikita mo lagi yan na meron kang tinatawag na maliit na column, yun yung pedestal, 'di ba? Tapos yun na, reinforced concrete pa rin yung design doon sa ilalim. Okay, column base plates, ang purpose is to distribute the concentrated load to the supporting material. Yun nga, 'di ba sabi natin para siyang maliit na footing. Okay, footing siya nung actually hindi yung tamang term, 'di ba? Pero parang same essence.
'di ba? Kailangan mo siyang i-distribute to a larger area. Okay, column-based plates are shop welded to the bottom of a column to provide bearing for the column usually and to help in transferring the column action loads to concrete pier or footing. Okay, dinidistribute niya into a larger area para mas kayanin nung footing or pier natin. Okay, and so as with beam bearing plates, the design of column-based plates requires consideration of bearing pressure on the supporting material and bending of the plate. Okay, meron tayong dalawang mode of failure para do sa connection ng column to the concrete. Okay, so ano yung dalawang mode of failure? Sabi, pwede siya mag-fail by bearing, pwede siya mag-fail by bending. Okay, bearing doon sa concrete at bending nung plate mo mismo. Okay, paano siya ulit masira? Pwedeng bearing ng concrete or bending nung steel. Okay? Kasi ano ba ibig sabihin ng ano ng bearing? Kung naalala mo ibig sabihin ng bearing, 'di ba? Sa ano, sa mechanics mo, 'di ba? Yun yung stress na yung bumabakat, 'di ba? So imagine mo yung column mo, 'di ba? Yung column mo, 'di ba? Ipatong mo doon sa lupa, 'di ba? Ano mangyayari? Lulubog 'yun eh, 'di ba? So yung stress na ganun, ay ano? Naka-record. Nakaano kasi nasa online kaya hindi lumalabas yung pula. Pero naka-share screen. Naka-record. Ayan. Tawag dito, yun nga, yung bearing, ako kasi, ang palatandaan ko sa bearing, ano siya, yung bumabakat. Diba? So, halimbawa, imagine mo, ito yung column mo, tapos ito yung lupa, diba? Kapag ka ito, niload mo pa ganun, diba? Ang mangyayari, babakat yun, diba? Tapos, kapag ka mahina yung lupa, lulubog siya sa lupa, diba? Yung contact area nun, ang nangyayari, nagbe-bearing siya. Okay, so nagbe-bearing siya. Kapag ka yung contact area nila is medyo maliit, ang mangyari, lulubog yun, tatagos yun, di ba? So, yun yung bearing. Okay? So, ang mangyari, yun nga, kailangan yung magsusupport sa kanya is hindi lumubog doon yung ipapatong mo sa kanya. Dapat hindi lumubog yung steel column mo doon sa concrete pedestal. No? So, yun yung idea dito. Okay, so, web crippling and web yielding are not factors in the column-based plate design. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan na natin pag column-based plate ay yung base plate ng mismo. Okay, kasi kung titingnan mo yung yung second part nitong PowerPoint, yung sa beam base plates, bukod kasi doon sa base plate mismo, doon kasi tinitingnan yung pwedeng mag-bend yung part niya, yung web. Okay, so kasi ano yun eh, doon kasi na-concentrate yung stress, no, kapag ka sa base plates ng beam. Okay, so 'di ba kasi kung maalala mo, kunyari ito yung beam, 'di ba? Shear diagram niya, kunyari may distributed load ka, 'di ba maximum shear ka sa dulo. So nangyayari, itong shear na to, ita-transfer niya, 'di ba, from the beam papunta doon sa support niya, doon sa part na kung saan may base plate. Ang liit lang ng area ng base plate, 'di ba? So nangyayari, yung force na yon, kailangan niya i-transfer dito sa area na ito lang. So nangyayari, nako-concentrate doon yung force, 'di ba? So ano mangyayari? Pwedeng yung web mo doon ay mag-fail locally. So pwedeng mag-cripple, 'di ba? Yung nabibingot, kaya pwede rin siyang mag-yield, no? So yung malalagpasan yung yielding strength niya, no? Ayun. So ngayon, anong idea? Paano natin siya i-solve? Okay? So sabi, merong equivalent na area yung mga natin, yung mga column natin. Okay? Sabi, kapag ka HSS siya, so basically, yung part na matigas doon sa kunyari pinatong mo yung column mo doon sa base plate, yung part na shaded diyan, yan yung solid part, no? Na yan yung part na hindi magbe-bend. Okay? Obvious naman, 'di ba? Kapag ka nakapatong diyan nakapatong diyan yung column mo, 'di ba? Yung nasa gitna, hindi magbe-bend 'yun. Imagine niyo ba? Ang magbe-bend yung nandoon sa labas niya. Parang imagine mo, parang ito, paano ba 'to? Ito, kunyari ito yung HSS kunyari na sabihin natin 8 by 4. Tapos ipapatong mo siya sa base plate at yung base plate, di ba, nakapatong ganyan. Pag ito, naloadan mo, di ba, ang mangyayari, magba-bend siya, dito gaganon, di ba? Yung mga edges lang, di ba? Yung nasa labas ng column mo, yun yung nagbe-bend. Yun yung pinag-uusapan dito. Okay, ito kasi figure na to, ito yung ginagamit para makuha mo yung bending length. So, dun mo kasi kukunin yung thickness niya. Okay? So, kailangan ma-identify ano bang itsura nung failure niya. Paano siya magfe-fail, di ba? Tapos, pag alam mo yung failure niya, tsaka natin makukuha yung mga loading, tapos malalaman natin kung paano natin sila i-design. Okay? So, unang mode of failure is yung thickness, di ba? Yung pag nag-bend, yung nakalawit na niya, na length. Okay? Yun nasa labas ng shaded part. Kung HSS, sabi, yung nasa labas mismo ng HSS, yun na yun. Okay? Pero sabi, kapag meron kang white flange, sabi, kasi hollow kasi yung nasa loob, di ba? Hollow ito, di ba?
'di ba, hollow. So kumbaga hindi siya basta out to out lang, hindi yung pinaka wide flange, wide flange tuloy, hindi yung pinaka flange niya, kumbaga hindi end to end. Ang mangyayari pwede mag-bend yung medyo nasa loob. Okay, ngayon gaano kalapit do'n sa loob? Sabi, kung meron kang BF, okay, yung matigas na part do'n, 80% niya lang. Okay, yun yung part na hindi magbe-bend. So yung nasa labas ng 0.8 BF, yun yung pwedeng mag-bend sa labas. Okay? Ganoon din sa depth, pero sa depth imbis na 0.8, 0.95 ang multiplier mo. So 95% ng depth yung effective na matigas na part. Yung nasa labas ng 95% na yun yung part na pwede mag-bend. Okay, so ano yung mga bending length? Yun yung M na nandito, tsaka yung N na nandun sa figure. Okay, yung M tsaka N. Okay? So yun yung mga bending length, yun yung mga part na pwede mag-bend. Imagine mo to, di ba? So ito, di ba pwede itong gaganyan ka, di ba? Ang gaganon. So kumbaga, kung ito yung ano mo, kung ito yung base plate mo, tapos ito yung papatungan niya na concrete, 'di ba? Kapag niload mo pa ganun, 'di ba? So ang mangyayari ito, pwedeng gaganon kasi magre-resist yung ano mo eh. Kaya magre-resist yung pier mo. Okay, so yun yung idea dito. Okay? So ganyan yung sinasabi natin, no? Pero dito kasi pinapakita niya parang nag-i-start yung bending sa gitna. Sabi natin hindi nag-i-start yung bending sa gitna, 'di ba? Nag-i-start yung bending doon sa labas ng shaded part. Okay, so kumbaga dito, nag-i-start yung bending dito. Okay, tsaka dito. Kuha, yung idea. Okay, so yun. No? So, paano natin makuha? So, yung kanina bending, ito naman ay bearing. Okay, so paano natin makuha ang bearing capacity? Sabi, ano lang, di ba bearing, ano din yun? Yung ano magpo-cause ng bearing stress? Yung axial force. Di ba? Yung axial force na magpo-cause ng bearing stress. Yung vertical. Okay. Yung axial force ng column yung magko-cause ng bearing doon sa ano mo, sa tawag dito, sa pedestal or sa pier. Okay, so ang capacity ng concrete natin is 0.85 F prime C times yung area, di ba? Stress times area. Yun lang. Di ba? Anong area? Yung area ng, sabi dito, nung base plate kasi yun yung di ba? Yun yung re-resist, di ba? Yun yung contact area niya, di ba? Pero bukod doon, sabi, meron kang multiplier. Okay, meron kang multiplier na square root of A2 over A1. Ano yung A2 over A1? Okay, sabi kasi, hindi siya basta, hindi siya basta ganun eh. Diba? So meron ka dito, halimbawa, ito yung pedestal mo. Okay, so kunyari ito yung base plate mo. Di ba minsan yung base plate mo, hindi naman kasing laki agad ng pedestal. Di ba? Kadalasan, makikita mo na yung base plate mo is mas maliit ng konti sa pedestal. Okay, so ano nangyayari ngayon? Okay, meron yung projection dito. Projection. Okay. So ito yung area mo na A1, ito yung area mo na A2. Yung projection niya na same ng shape dun sa base plate mo. Okay, ano ibig sabihin ng same shape? Okay, nakalagay kasi diyan na no, sabi A1 projected at the top of the concrete pier without extending beyond the edges of the pier or footing. Ano ibig sabihin? Kunyari, meron kang base plate. Okay, ang base plate mo say kunyari, para simple na lang, kunyari ano siya, 5 by 5. Okay, 5 inches by 5 inches. Tapos kunyari, yung pedestal mo, rectangle. Okay, kunyari, ito ay sabihin natin, ito ay 10 inches by 12 inches. Okay. Ito, yung 5 by 5 na yan, papalakihin mo yan. Di ba? Kumbaga, ano yung projection yan doon sa base plate mo? Okay, so ang mangyayari niyan, ang projection niyan is, okay, so ito, magdodoble, di ba? Ito, magdodoble din. So, paano ibig sabihin ng doble-doble din? Yan. So, ito, project mo pa ganun, di ba? So, ang shape nito ay square. Yung projection doon is square din. Di ba? So, ang mangyayari dito, 10 by 10. Itong nasa labas, hindi gumagana. Okay, nakuha nyo. Kung ano yung shape ng pedet na nung base plate, yun yung shape na i-consider mo doon sa ilalim niya. Okay, kumbaga i-ratio mo lang siya. Nakuha. Okay, so ganun. Of sample naman, what if meron ka naman ditong rectangle, meron ka namang square na base plate, yung pedestal, kunyari 10 to. 10. Pero yung base plate mo, kunyari dito meron kang 4 by 3. Okay, ano magiging area nung projection mo? Okay, so pwede mong gawin, i-ratio mo siya ngayon, 'di ba? So ito, 'di ba? Ibang ratio. So, 8 by 6, sige, tingnan natin. Kapag ka nag 8 by 6 ka, so mangyayari ito magiging 8 na, 'di ba?
Tapos, ito magiging 6. Hindi mo pa nasagad eh. Kailangan magiging 10 yung isa. Okay. Yan, so, pwede natin gawin, ano siya? Kung nalilito ka, ganito na lang gawin mo. Okay? Gawin mo, 10/4 is equal to 3. Ano yung nandito? Try nyo nga anong makakuha natin dito. Seven point five. Okay. So, x is equal to 7.5. Try natin baliktad naman. What if ito yung gawin natin x? Okay, x/4 is equal to 10/3. Ano makakuha natin ditong x? Magiging 13.33. Anong posibility sa dalawa? Ito or ito? Yung kaliwa. Kasi ito, lalagpas ka eh. Di ba? So, ibig sabihin, ito yung sama. Okay, so ang projection niya ngayon is magiging, ano daw yung projection niya? Magiging 10/7.5. Okay. Yun yung idea doon, no? So, yung A2 mo is 10 times 7.5. Yun yung projection niya doon sa loob ng concrete pier mo. Okay, so again, ano lang, parang nangyari, yung shape ng, ng base plate mo, ipoproject mo doon sa pinakamalaki na ka-shape niya doon sa loob ng pier. Okay, so kung nalilito ka sa pinagsasabi ko, gawin mo na lang to. Okay? Kung lumagpas yun, syempre, hindi mo magagamit yun, tama ba? Sabi ang kapartner daw ng 4 ay 13. So, hindi pwede. Yung one side, kailangan masagad na. Oo, masasagad yung isang side. Yung isa, hindi. Oo. Kumbaga, parang ang nangyari dito, sinagad natin yung 4. Sinagad natin yung 4, anong kapartner niya sa ito naman, sinagad natin yung 3, anong kapartner niya. Hindi pwede ito, di ba? Kasi kailangan daw 13 para masagad mo yun. So, hindi pwede. Okay? Yung A2 yun, para sa solving ng A2. Okay? Ayan. Kasi dito kasi boring kasi yung given dito eh, no, naka-rectangle, naka-square lang siya. Okay, so try natin, no. Ito pala, okay, ang value ng design strength daw, sabi, yung square root ng A2/A1 ay may limit. Okay, so dapat nasa pagitan siya ng 1 and 2. Okay, hindi siya pwedeng bumaba ng 1. Okay, bakit? Bakit hindi pwedeng bumaba ng 1? Kasi laging mas malaki ang A2 kaysa sa A1. Hindi pwedeng mas malaki ang base plate mo kaysa doon sa pier. Tama ba? Kasi yung A2 mo ay projection niya sa loob ng pier eh. Di ba? Hindi pwedeng mas maliit yung A2. Okay, ngayon, pwede rin naman na masyadong malaki yung pier mo, 'di ba? Kung masyadong malaki yung pier mo, hindi rin naman daw pwede na gamitin mo lahat 'yun. Okay, sabi niya, gagamitin mo hanggang ang ratio niya ay maging 2. Yung square root ng ratio niya ay maging 2. Ang tanong, kailan magiging 2 yung ratio niya? Yung square root ng ratio niya. Okay, magiging 2 yan kapag yung A2 is 4 times ng A1. 'Di ba? Try mo, 'di ba? Square root ng 4 magiging 2. 'Di ba? Yun yung upper limit. Ibig sabihin, kung yung base plate mo kung yung pier mo is mas malaki ng 4 na beses kaysa doon sa sa base plate mo, kung anong area nun, yun na yun. Hindi mo na pwedeng gamitin yung sa sobra doon. Okay? So kung sobrang laki ng pier mo, hindi mo magagamit yung buong area niya. Okay? So hanggang times 4 lang. Yun yung sinasabi niya dito. Okay, so paano natin siya ginagawa? Pwede kang syempre meron kang grout, di ba, pang level. Tapos meron kang iba't ibang way para mag-level. Pwede kang gumamit ng leveling nuts, pwede kang gumamit ng leveling plate. Ba't tayo gumagamit ng mga ganyan? Kasi kapag naglagay ka ng base plate, tapos yung pinagpatungan mo, tabingi, syempre obviously yung papatong doon, tabingi din. O kaya pwedeng mangyari, yung kalahati lang ng base plate or parang hindi lahat ng area ng base plate gumagana. Kasi yung iba hindi nakakontak pag tabingi yung lagay. No, so possible magkaroon ng inadequacy doon. Okay, kasi dinesign mo ang base plate na naka-contact siya eh, 'di ba? Eh ngayon kung tabingi 'yun, 'di ba? Yung part ng base plate mo may area na hindi naka-contact, 'di ba? So kapag ganoon, pwedeng mag-fail prematurely yung base plate kasi mas may stress shock kasi nga less yung contact area niya. Okay? Ngayon ang tanong, paano mo kukunin yung thickness ng plate? Ayan, so etong formula dito, may derivation yan, nandito sa baba. Okay. Ang nangyari kasi dito dapat base beam muna bago yung column eh. So inuna niya yung column kaya medyo nagulo pero dito nanggaling yun. Okay, so sabi paano yan? Ano siya mangyari?
Di ba, ang idea natin is kunin mo daw yung moment, di ba? Sabi, ang capacity daw ng ng base plate mo in terms of flexure is yung plastic moment daw. Lagi daw mag-yield to todo daw yan. Okay, so saan equal ang plastic moment? So kung titingnan mo doon sa sa diagram, 'di ba? Paano natin kinukuha yung plastic moment? Naalala mo ba doon sa bending? 'Di ba? Ang ginagawa, nag-yield, 'di ba? Fully yielded. So ang stress diagram niya, dalawang rectangle. Okay, so ito nasa taas. Joke lang, wala sa taas. Nasa ayun. Ayan, ganyan. Ito yung diagram na pinanggalingan ng formula na yon. Okay, so paano makuha yan? So basically, stress times area times moment arm para makuha yung force times distance. Diba? Stress times area is force, para maging moment siya, multiply mo siya ng moment arm. Okay, so ayun, ganun lang siyang ganun lang siyang simple. Okay, so tawag dito, paano makuha yung yung area? Sabi, meron ka stress, ang area niya is, sabi, magko-consider tayo ng unit width, no, 1 inch width. No? Tapos multiply mo siya doon sa sa thickness, 'di ba? So ang area mo ngayon is 1 inch times thickness. 'Di ba? So stress Fy times 1 times T, yun yung force mo, tapos moment arm niya. Ano yung moment arm? Okay, kung titingnan natin dito sa figure, 'di ba? Sabi, rectangle lang 'to, 'di ba? Rectangle lang. Okay, so ibig sabihin yung ito ay nasa gitna niya, 'di ba? Kasi ito ay nasa gitna lang din niya. Tama, naalala niyo ba yan yung nangyayari sa 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 tawag dito, sa plastic moment, 'di ba? Ang kailangan mo yung yung distance between the centroids ng compression tsaka tension. Lagi kung rectangle yan, edi nasa gitna lang, 'di ba? So ito ay T over 2, nasa ng gitna ng T over 2, edi nasa T over 4. O, T over 4, T over 4, kaya T over 2 ulit. Yun yung distance ng gitna nito sa gitna nito. So kalahati ng thickness. So yun yung magiging moment arm natin, 'di ba? So plastic moment ngayon is equal to saan nakalagay din sa taas, plastic moment is stress times area times moment arm. Okay, so plastic moment is equal to, sabi, Fy times T raised to, T squared over 4. Okay, ito siya. Okay, ngayon sabi, equal daw dapat yan, 'di ba? Yung capacity niya is equal or greater than the loading. Ngayon, ano naman yung loading natin? Okay, so to get the loading, 'di ba? So kung ano ba yan? Ayan, no? Halimbawa, ito yung niya. Ito, 'di ba? Ito yung uniform upward pressure, 'di ba? Tataasin ganyan. Ano yung moment na makikreate itong force na ito? Alala mo doon sa footing mo, sa sa foundation nyo, 'di ba? Anong ginagawa doon, 'di ba? Yung moment dito, yung magkukos ng pagkaputol ng footing mo is equal dito sa stress times yung area kung saan siya nagko-contact, tapos moment arm na nasa gitna niya lang, 'di ba? So ano yung stress niyan? Okay? So yung stress is PU over area. Ang area mo ay 1 times, ano nakalagay doon? Nga, dito. Ano siya? Yung load ang pinag-uusapan natin. Ayan. Ayan, ito yan. Ayan. Bakit naman mas pinag-agawa nito eh? Hindi, din naman yan. Okay. Okay. So yung uniform pressure nito, ganito na lang, no? Uniform pressure is PU over PN. Okay, tapos multiply mo siya doon sa length na nagbe-bend, di ba? Times moment arm na length over 2. Kasi ang itsura niya, di ba? Ganyan. Di ba? Tapos yung volume mo. Ito yung length na nagbe-bend. Ito yung length. Di ba? So, ang mangyari nito, may pressure ka, tapos i-multiply mo siya doon sa
sa para siya maging area, like para siya para siya maging force kung multiply mo siya sa length. Okay, length times yung width. Okay, yung width sabi mag-relasyon tayo ng ng 1 unit na. Okay, tapos tawag dito, yung moment arm niya is nandito. Kapag kami multiply mo to dito, ngayon magkakaroon ka ng force na nandito sa position na to. Okay, na ang location is kalahati ng delta mo. Okay, ito yung mo, yung MU. Okay. So ngayon, sabi, di ba, MU is equal to P MN, di ba? So 0.9 ng MT. Okay, so PU over BN times ano siya? L squared over 2 is equal to FY T squared over 4. Kailangan mo makuha yung T, so gagawin mo, ililipat mo yung 4 sa kabila. Maka ditong 0.9. Okay, ito, lipat mo sa ilalim, so karoon ng 0.9 FY. Tapos, i-square root mo para mawala yun. Ano siya? Kamukha ba siya nung nandun? Hindi pa. Okay, magka-cancel yung yung 4 over 2. Okay, sorry. Okay. So ito magiging magiging 2 kasi may dalang dito sa lipat. So 2 PUL squared over 0.9 FYBN. Okay, yung PB doon ay yun yung 0.9, di ba, bending point. Ayun, yun yung derivation niya. Okay, so pwede mong sauluhin na lang, pwede mong intindihin din, mas maganda kung naintindihan mo, di ba? Para kung nakalimutan mo, di ba, kaya mong i-derive, doon lang naman ang galing sa plastic moment, tsaka doon sa sa basic na analysis mo ng ng loading na magkukos ng bending doon sa nakausli na part. Okay? So, ano yung length ng bending? Sabi kanina, di ba, kung nakita mo yung figure, di ba, so sample natin dito. Okay, ganun kahaba yung N? Di ba? Sabi, total width B is equal to N times, dalawang N plus 0.8 ng BF, di ba? Kaya algebraic manipulation mo yan, magiging N is equal to P minus 0.8 BF, di ba? Width ng flange over 2. Di ba? So yun yung nandito sa yan. Okay? So yun yun. Okay, sa kabila, ganun din. Ang mangyari lang nun, minus ka naman, N minus 0.90. Di ba? Dun lang siya na-derive. So hindi mo siya kailangan sa uluhin. Okay, ang kailangan mo sa uluhin lang, ito. Okay, ayan kasi wala tayong magagawa dyan. Square root ng nung projection niya. Di ba? Yung outer dimensions, BF times depth, yung projection niya. Square root daw nun, di ba? Tapos over 4. Bakit naging ganun? Yun hindi ko alam. Paano dito nagaling yung yung projection, yung requirement na yun, no? Okay, so anyway, ayun na. So meron ka ng formula, so alam na natin yung length, 'di ba? Sabi dito yung L ay pa-plugin mo nga lang tong mga to. Yan, yung mga yan. Okay, ito yung natin formula natin para sa wide flange. Ito naman daw yung formula natin para sa HSS, no, na square. O, common sense naman to, 'di ba? Paano nangyari doon? 'Di ba? Sabi kung HSS siya, ganyan yan, 'di ba? Sabi ito daw yung B. Okay, B. Tapos ito yung B, N. Di ba? So, paano makuha tong mga to? Madali na to, kanya na to, di ba? Gagawin mo lang, di ba? So, tawag dito, B minus 2N, ano pang gamit niyo dyan? B, N to. Sample na lang natin isa dito. Di ba ganyan lang yun, di ba? Yeah, so B is equal to 2N plus B, di ba? So N is equal to B minus B over 2. Di ba? Simple lang. Kaya na yan. Okay, so skipan na natin yung part na yan. Kamukha lang yan. Okay, so thickness of the plate, and so meron tayong formula. Okay, anchor rod, para sa inyo anchor rod, ito yung ginagamit natin para hindi ito, hindi mabungkal yung column mo. Kasi minsan, di ba, ang connection mo naka moment connection. Diba? So, ang mangyari, para maging moment connection siya, kailangan may resistance siya sa bending. Kaya pagka ganun, di ba? Pagka nagbe-bend siya, dapat yung tension side hindi mabungkal. So, paano siya hindi mahihila? Dapat meron kang anchor. Okay, meron iba't ibang way kung paano mo siya pwede i-anchor. Pwede kang gumamit ng hook, di ba? Anchor na naka-hook, pwedeng anchor na may lock sa ilalim, yun yung washer. Pwede ka rin gumamit ng nuts as lock, pwede ka rin gumamit ng head as lock.
Okay, yung head basically parang ano yan, parang yun nga, may ulo lang siya. Yeah, parang meron kang coin sa ilalim ng ano mo, ng nung rod. Actually hindi coin yung basta parang siyang coin. Parang kumbaga mas malaki lang konti. Yan. Yung nagiging lock. Okay, in essence pa, iba-ibang way lang pero basically lock siya doon sa dulo para hindi mo siya mahila. Okay, sample problem natin, meron tayo ito, sample problem. Okay, meron tayong column na may load. Sabi nakapatong daw siya sa pier na 18 by 18. Okay, sabi ano daw ang thickness ng base plate natin. Okay, so sabi ito yung mga property, F prime C is 3,000, ang Fy mo is 36. Okay, paano natin yan solve? Una, tingnan mo muna kung okay siya sa bearing. Okay, so kukunin mo yung factor load kasi bakit dapat naka-factor? Kasi pinag-uusapan natin ay concrete design eh, 'di ba? So kung concrete 'yan, lagi ka naka-LRFD, 'di ba? Sa column natin naalala mo lagi ka naka USD ang term kapag ka concrete, 'di ba? USD. Pero LRFD din 'yan parehas lang. Okay? So factor load ka dito. So compute the bearing area, no, the required bearing area. Kung yun daw ang load, ano daw yung kailangan mo na area? Ano yung A1? Okay, ano yung A1 mo? Okay, so since ang gagawin mo daw ay magagamit ka daw ng base plate, no? Hindi niya sinabi kung ano gagamitin. So since square ang column mo, square din yung pier mo, eh di syempre i-squarein mo na din yung base plate mo. Okay, so ano daw yung area, 'di ba? So A1 is equal to 137.3. So saan na-solve 'yun? Okay, inequate natin yung capacity niya sa bearing, inequate doon sa loading. Okay, kumbaga binaksolve natin ano yung value ng A1, ano dapat yung area ng base plate mo. Okay, sabi kailangan mo ng at least 137.3 square inch. Okay? Ano yung A2? Bakit naging 18 by 18 yung A2? Kasi nga, square yun, di ba? So, ano yung pinakamalaking square area na pwedeng mangyari doon sa, sa pedestal mo? Eh, di yung buong pedestal mo na din, di ba? Same shape lang siya. Di ba? Magagamit mo ng buo yung area ng pedestal mo kung square lang din naman yung base plate mo. Nakuha, nagkakaroon lang naman tayo ng hindi nagagamit kapag magkaiba siya ng shape. Kunyari, ito, rectangle, tapos yung square. Di ba? Kung project mo, syempre, hindi naman magiging rectangle yun eh. Nakuha? Yun yung idea. Dapat same shape. Di ba? Kung same shape siya, magagamit mo ng buo. Yung ratio ng mga sides niya, kung parehas yung ratio ng sides, magagamit mo ng buo. Pero kung hindi, katulad nito, di ba? Pinroject mo tong square sa loob, di ba? Magiging 10 by 10 to, yung 12, di ba? Magkakaroon ng 1 na hindi mo magagamit. Okay, yun yung A2. Di ba? Yung may part na hindi magagamit pag hindi siya same na shape. Okay, yan. A1 is 137.3. Okay, ngayon check daw the upper limit. Sabi kung gagamitin mo raw yung area na yon, okay, so tapos gagamitin mo yung upper limit, ano makukuha natin capacity? Sabi 455. Mas malaki yun kaysa sa loading natin na 349. So ibig sabihin, okay siya. Adequate siya sa part na yon. Okay? So ngayon, sabi, another condition is dapat yung plate mo mas malaki doon sa column. Siyempre naman, pinapatong nga yung column doon sa plate eh. Diba? So yun isang minimum criteria. That mas malaki yung plate mo kaysa sa column. Okay, so yung column mo ay 10 by 10 ang dimension daw. Binigay yung outer dimensions, di ba? Depth, saka yung flange width. Okay, 10 by 10, ang area is 100. Anong area ng base plate mo? 137. So kung gagamitin mo 137, okay pa din. Satisfied pa din. Okay, next. O ano nang dimension nun? Okay, sabi, sige nga, 137.3. Kung i-square root mo yun, anong dimension ng mo? Ano yung magiging dimension ng base plate mo? Okay, try mo nga square root ng 137.3. Ano magiging dimension mo? 11 point. Okay, so kapag round off mo, magiging 12. So, ang sagot natin ay 13. Di ba? Galing, no? Ba't ganun? Oh. Ang reasoning kasi nun, kaya siya naglalagay ng allowance is dahil, halimbawa, di ba, meron ka ditong base plate. Meron ka diyang column. Tapos, nilagay mo yung base plate mo, di ba? Saktuhan lang. Di ba? Ang dimension ng ng tawag dito, ang dimension ng pangalan? Ang dimension ng column mo 10 by 10 tapos yung mo is 12 by ano ba yun? Basta parang ang pinaka-idea is nagdadagdag siya ng ng parang extra para makapaglagay ng doon sa bolts. Parang para meron kang allowance, parang gano'n. Oh. Dahil sa bolts.
Oo, para pare-parehas na lang tayo ang gagawin natin. Sinabi ko rin do'n sa kabilang section, eh. Actually, sa practice kasi, ikaw kasi bahala kung anong gagamitin mo. Puwede mong mas lakihan, 'di ba? Kasi ang gagawin mo pagka dinesign mo 'yan, titingnan mo kasi yung actual na edge distance, eh. Meron kasing criteria doon na siyempre yung bolt mo dapat magkasya doon sa ano, sa allowance, 'di ba? So, yun gano'n yung idea niyan. Okay, so ayan, so 13 inangat niya probably, hindi niya sinabi kasi kung bakit, eh, pero probably ang reasoning niyan is dahil para makapagbigay ka ng allowance sa mga bolts mo kasi lalagyan mo yan ng anchors, eh. Okay, so yun naman yung usual na nagiging ano, reasoning. Ngayon ang tanong, ilan yung i-a-add mo, 'di ba? Magdadagdag ka ba ng 2 inches from the outer ng ano, ng tawag dito, ng column or hindi, parang gano'n, 'di ba? Yung column mo sabi 10 by 10, 'di ba? Kung mag-12 by 12 ka, actually medyo puwede naman, eh, 'di ba? Kasi ang mangyayari niyan 10 by 10, 'di ba? Kung 12 by 12 yung ano mo, yung base plate mo, 'di ba, ang mangyayari meron ka na lang 1 inch dito ta's 1 inch dito, tama ba? 10 ta's 12 yung outer. So meron kang allowance sa 1 inch dito, 1 inch dito. So ang tanong, enough na ba yung ganyang allowance para 'pag naglagay ka ng bolt, magkakasya yung bolt, 'di ba? Eh, paano kung yung bolt mo 1/2 inch? 'Di ba? So, ang ano, allowance mo gano'n na lang, napakaliit na lang. Hindi na niya masa-satisfy yung minimum edge distance. Kaya probably yun yung reasoning kaya nagdagdag pa siya ng ano, ng 1 inch. Para ang mangyari, 1.5 allowance mo dito, 1.5 allowance mo dito. Kung magbigay ka ng bolt, medyo makapal pa yung ano, yung edge distances niya, 'no? May clearance ka pa. Okay, so para pare-parehas tayo ng sagot sa exam, 'di ba? So ang mangyayari 'pag may na-solve ka, i-round up mo, ta's mag-plus ka pa ng 1. Gano'n na lang, yun ang gagawin natin, okey? Again, sa practice kung gusto mo mag-plus ng 2, mag-plus ka ng 2, kung gusto mo 3, bahala ka, 'di ba? So, choice mo yun, okey, choice mo yun. Okey, pero sa exam, sa solution natin para isa lang answer key, okey, so round up ta's plus 1, okey, plus 1 para meron tayong allowance. Okey, ngayon ang tanong, sige yun na, yun na daw gagamitin mo, mag 13 by 13 ka na, okey, so ano na yung magiging bending length mo? So i-plug in mo na yan, 'di ba? So 13 yung B, 13 din yung N, parehas lang kasi nga 'di ba square siya. Okey, so makukuha mo na meron kang tatlong bending length, 1.75, 2.5, 2.5. Ano yung pinaka-critical? Yung mas malaki, okey? Kasi mas malaki, mas mahaba yung bending, 'di ba? So mas magfe-fail ka doon. Okey, so kung ipa-plug-in mo siya dito sa formula na 'to, makukuha mo dapat yung Li 2.5. Yung iba naman dito ay mga property lang, PU yun yung load, 'di ba? Yung 0.9 yun yung phi, Fy given, okey, Bn yun yung dimension ng base plate mo. Okey, makukuha mo thickness is 0.893, okey, so ang rounding up natin diyan ay every 1/8. Okey, yung 7/8 is nasa 0.875. Kung gagamitin mo yung 7/8 stick, kulang kasi 0.893, eh, 'di ba? So ano yung next size na larger? 1 inch na. Kaya ang size na natin dito is 13 by 13 by 1. Kaya gano'n yung nangyari dun. Okey, clear tayo dito? Okey, so ano na lang, practice niyo na. Yun lang yung sa base plate 'no. So proceed na tayo doon sa isa pang topic natin. Okey, simple lang yung base plate 'no, may formula ka lang dito. Okey, ang tanong lang, anong dimension ng base plate mo? Tapos 'pag may dimension ka na, pa-plug in mo na 'to, 'di ba, kukunin mo yung bending length, ta's may thickness ka na. Yun lang, gano'n lang kasimple. Oo, actually design talaga siya. Design yung question sa base plate. So actually puwede rin tanungin ano, adequate ba siya, ganyan. So parang bibigyan ka ng ano, ng, tawag dito, ng dimension ng base plate tapos, iso-solve mo yung capacity niya tapos ko-compare mo sa load, puwede rin gano'n, 'di ba? So, case to case depende, pero probably design ang magiging question. So ayun, next topic natin is mabilis na lang 'to 'no, papasadahan lang natin yung eccentric. Yung ano, yung simple connection kaya mo na yun, sobrang basic lang nun. Ano lang yun, shear, bearing, basic na basic. Okey, so eccentric yung medyo magulo, eh. Okey, pero sobrang dali lang din nito, sobrang dali niya lang. Okey, so dito proceed tayo sample problem 1. Anong idea sa eccentric? Kasi yung kapagka rectangle, hindi lalabas yun. Hindi, ano kasi, puwede magkakaiba kasi tayo ng sagot dun, eh. Kumbaga basta ang ruling lang naman dapat mas malaki siya doon sa ulong mo. So kung ano yung maging initial dimension mo, ikaw bahala dun, basta ma-satisfy mo yung area. Ha? Oo, ta's hindi lalabas, kaya wag mo nang isipin. Hindi mangyayari.
Ito na lang, ito na. Okay, so ano tayo, eccentric na tayo, no? Eccentric loading. Okay, so paano natin ito gagawin? Okay, bakit nagkakaroon na eccentric loading? Okay, nagkakaroon na eccentric loading kapag yung load mo ay hindi dumadaan doon sa gitna ng resisting area mo. Okay, so ayan siya, no? So paano mo siya gagawin? Okay, sabi, determine the critical fastener force in the bracket connection shown. Okay, so kapag ka nagkukuha tayo, meron tayong dalawang effect, no? Kung dumadaan sana yung force mo doon sa gitna ng connection, ang mangyayari niyan, ang resistance niya ay shearing lang. Okay? Pero dahil usli siya ng konti, no, may distansya, ang nangyayari, bukod sa shearing, ang nangyayari, pumipihit pa yan. Okay, so meron kang force, meron kang distance from the center ng resistance, so meron kang moment arm. 'Di ba? Force times distance, magkakaroon ka ng moment, no? And yung moment na nagko-cause ng pag-twist, ang tawag natin sa moment na yun ay torsion. Okay, so magkakaroon ka dito ng shear tsaka torsional shear. Okay, kumbaga pumipihit eh. Yeah, bukod sa naglo-load ka ng paganon, 'di ba? Diyan, 'di ba? Naglo-load siya ng paganon. Okay? So bukod dun sa direct shear na dahil sa actual shear, meron pa siyang torsional shear dahil umiikot din siya. Okay? Yun yung idea. So paano mo ngayon kukunin yung combined effect noon? So pwedeng gawin mo, okay, kunin mo yung center nito, tapos hanapin mo yung projection nito, tapos kunin mo yung perpendicular distance. Mahirap yun. Okay? Kaya ang ginagawa natin, hindi natin ginagawa na kukunin mo yung perpendicular distance. Para mas madali, ang gawin mo, pag hindi mo kayang kunin yung resultant, ang gawin mo, i-analyze mo siya by parts. Kaya break down natin yung 50 kips na yon sa X and Y components niya. Kaya mo naman kunin yun, di ba? X and Y components, gagawin mo lang yan. I-ratio mo lang yan. Di ba? So, kunyari, yung X component is 1 over square root ng 5. Saan galing square root ng 5, di ba? Square root ng 1 squared plus 2 squared. Di ba? Naalala mo ba yun? O, naalalahanin mo, no? Okay. Kunyari, ayaw mo ng triangle. Di ba? Ayaw ng triangle. So, ang gagawin mo, kukunin mo yung angle naman. Paano mo yan gagawin? Arctan. Arctan ng 2, angle niya nasa 63 something. Try mo na lang, di ko alam. Basta parang inaalala ko. 63 something. Paano mo makuha yung horizontal component? 50 cosine angle. Yung vertical, paano naman yan? 50 sine angle. Ganun lang, simple lang, di ba? So, ikaw bahala kung anong gusto mong approach. Basta ang kailangan mong makuha is the components, di ba? Bakit natin gagawin component? Kasi nga, kung resulta yung gagamitin mo, kailangan mo ng perpendicular distance. Nakaslant yan eh. Di ba? So, mag-analytic geometry. Naalala mo ba yung formula ng distance from a point? Distance formula from a point tsaka line. Di ba? Yung may A plus B something plus C over something something. So, hindi ko na maalala. Basta may formula nun, edi gagawa pa ng equation. Gagawin mo pang line equation yung force mo. Hassle yun. So, gagawin mo ngayon, i-breakdown mo siya, tapos kunin mo yung perpendicular distance nung x component niya from the center, tsaka nung y component niya from the center. Okay, so ano yung total na torsional, torsional moment na mangyayari dito? Okay, or basically, ano yung total value ng torsion? Okay, so mangyayari niyan, ang moment arm ng x component mo or x force mo, yung px is, di ba, 14 minus 6, so 8 yun. Nakuha. So, ang mangyari, meron kang 22 times 8, tapos ito naman, 44 times gano'ng kalayo ito. Ayan, so 2.75 plus 12. Diba? Ang tanong ngayon, saan nanggaling yung 6 tsaka yung 2.75? Okay, yung 2.75, obvious naman, di ba? Kung saan siya nanggaling. Kasi nasa gitna lang naman eh. Di ba? Gitna lang eh, no? So, 5.5. So, ang center niya ay nasa gitna na 5.5. So, 2.75 sa dalawang sides. Okay, ngayon, saan naman yung center ng 8 volts na yan from the bottom? Paano magagawin yun? Gagamit ka ng Varinius theorem. Very good. So, Varinius theorem lang. Ayun na, Varinius theorem. So, bakit ganun? Sabi mo, 2 times 5, 2 times 8, 2 times 11. Parang kulang, 6 lang yun. Di ba? Dapat 8 eh. Hindi mo i-consider yung baba dahil yun yung reference. O kaya, pwede mo rin sabihin na kinonsider mo siya, pero wala siya kasing distance. 0 yung distance, kaya hindi nilagay. Okay? Kaya, ayun. So, 6 lang yung nasa taas, pero over 8 yung denominator. Kasi nga, kinonsider mo isa, wala lang siyang distance. Kaya, nangyari nun, 2 times 0, hindi lang pinakita.
Pero actually, kinonsider mo pa rin naman. Di ba? 8 ang nakalagay, so na-consider mo. 0 lang yung moment arm niya. Okay, so nangyari, nakita natin na yung center ng 8 bolts na yan ay nasa 6 inches from the bottom. Okay, yun yung nangyari doon. Di ba? Ayun, so alam na natin yung location ng center niya. Okay, so paano na? Kukunin mo na yung mga forces. Paano mo kunin yung forces? Direct shear muna tayo. Okay, so paano mo kunin yun? Yung x component, yung 22, divide mo ng 8 kasi 8 piraso sila. Bawat isang bolt doon magkikarry ng direct shear na equal sa 2.795 sa x direction. Ano naman yung kinikerry nila sa y direction dahil sa direct shear? O edi yung 44 divide mo ng 8, so 5.59, yun yung vertical shear na makukuha ng bawat isang bolt dahil sa direct shear. Ngayon, kung dumadaan sana yung force do sa center, tapos na sana, yan na sana yun. Okay, eh ang kaso nga, pumipihit siya. So meron pang additional na stress na mangyayari. Yung mariredistribute yan ngayon. 'Di ba? So hindi na siya pantay-pantay. Kung nasa gitna sana dumadaan yung force, pantay sana. Eh dahil hindi nga, so pipihit yan, mariredistribute yan. Ang mangyayari, mayroong mga bolt na mas may stress, may mga bolt na mas hindi may stress. Okay, so sino dun sa mga yun? Okay, kung titingnan natin yung itong diagram dito. Okay. So makikita natin no na merong mga bolt na yung direct shear at yung torsional shear ay magkabaliktad ng direction. So pag pinag-add mo yan, naalala mo ba, 'di ba sabi force is a vector? Ano ibig sabihin ng vector? Nagma-matter yung direction, 'di ba? Pag pinag-add mo yung force, hindi siya laging mag-a-add. Kapag baliktad siya ng direction, magsasubtract yun, 'di ba? So may mga bolts na magsasubtract ng forces, tapos meron din mga bolts na mag-a-add. Ngayon, syempre, sinong critical? Eh di syempre, yung mga bolt na nag-add yung effect ng direct at nung torsional. Diba? So sabi mo, sir, kung titingnan ko lahat ito, makakita ako ng 2 bolts, ito, tsaka ito, diba? 2 bolts na nagko-combine parehas ng direction. Ang tanong, sino ngayon yung mas critical? Kung titingnan mo yung direct shear, pantay-pantay lang sila sa direct shear, di ba? Direct nga eh. So, di-divide mo lang ng 8. So, pantay-pantay sila doon, di ba? Tama ba? Di-divide mo lang ng 8. Saan sila nagkakaiba? Sa torsional shear. Okay? Ang tanong, paano mo kino-compute ngayon yung magnitude ng torsional shear? Anong formula mo sa stress sa torsion? Sabi mo, di ba ano siya? TR over J. Naalala mo yung TR over J? Di ba? Torque, tapos yung denominator mo, yung J, yung resistance ng buong section mo. Di ba? Tapos, ano yung isang variable? Yung R. Ano yung R? Yun yung distance niya from the center of rotation kung saan siya pumipihit. Yun yung centroid. Diba? So, mas malaking R, mas malaki yung torsional stress. Nalala mo ba yan? Yung torsional stress is equal to TR over J. Mas malaki to, lalapit din to. Diba? So, ano mas critical? Mas malayo yung mas malapit? Mas malayo. Diba? Kasi sabi ng formula mo eh. Diba? So, ina-analyze mo siya, yun nga, nagko-conclude ka base sa formula natin. Okay, so dahil doon, alam natin na yung mas malayo, yung critical. So, yun yung i-analyze natin. Okay, so tanong, ano yung total force sa kinikerry niyan? Okay, so kanina nakuha na natin yung yung direct shear. Okay, so yun yung PCX, PCY. Okay, bakit C? Hindi ko sure. Siguro baka force center, parang gano'n. Hindi ko alam kung bakit C yung ginamit niya. Okay, basta anyway, ano naman, mga notation lang yan. Notation lang. Ano daw? Clockwise? Hindi. Clockwise. Kasi direct shear eh. Shear lang siya. Wala siyang moment. Wala siyang kinalaman sa ganun. Kaya, parang hindi siya clockwise. No? Pero meron ka kasi, di ba, basta yan, ganun na lang muna, no? Basta PC para sa direct shear. Okay, siguro P center, parang ganun. Ha? Pwedeng ganun, no? Basta, bahala ka na mag-interpret, basta PC yung isa. Okay, yung isa kasi, meron ka isang subscript na iba. Yun naman ay PM. Okay, PM dahil force, dahil sa moment, torsion. Di ba? Yan. So ngayon, paano mo naman makukuha yung torsional shear? So kailangan mo na makuha yung torsion. Dito, ang gamit niyang variable is M. Bakit ganun? Sabi mo, torsion nga eh. Bakit naging M? Di ba? Kasi parehas lang naman yun. Di ba? Ang torsion ay moment din naman. Di ba? Ano ba yung moment? Di ba? Force times distance. Ano ba yung torsion? Yun din. Di ba? Ang pinagkaiba niya lang doon sa moment na pinag-uusapan natin nung mga nakaraan is that yung moment na pinag-uusapan natin ay bending moment. Kumbaga, kung ito yung beam, ang bending moment, ganito ang direction.
di ba, binabali niya, binebend niya yung member. Kapag yung moment mo ay nandito naman sa longitudinal axis nag-a-act, ang nangyari, tinitwist naman niya. Okay, so basically, moment pa rin siya, pero iba lang ang ano niya, yung direction. Iba yung axis na nag-a-act siya. Okay, so pinipihit niya, iba yung effect. Okay, so moment pa rin yan. So basically, force times distance, no? So basically, 44 times distance na ito, di ba? 22 times distance na ito. Sinabi na natin kanina kung paano siya kinuha, di ba? Okay, so kailangan mo ng perpendicular distance. Saan kadalasan nagkakamali? Okay, nagkakamali doon sa moment arm. Kasi kunyari, kailangan mo ng i-multiply sa px, ang ginagawa, yung distance, x din. Di ba? So, hindi ganoon. Ang kailangan mo ay perpendicular distance. Okay, kung ang force mo ay horizontal, ang perpendicular distance may vertical and vice versa. Okay, so ganun lang yung nangyari diyan. Okay, so and ito naman makikita mo sa figure, di ba? 12 plus 2.75, di ba? Ito 14 minus 6, di ba? Ito 14, ito yung 6. So distance nito hanggang sa center ay 8. No, ganun lang. So ibig sabihin, kung titingnan natin siya, okay, kung kukunin mo yung total niya, di ba? So makikita natin ang sagot ay 480.7 cubic inch. Okay, tapos nag-assume siya dito ng positive clockwise. Dahil positive ang lumabas, ibig sabihin yung resultant niya ay clockwise din. Okay? So ayun, so nasolve na natin yung M, ano na ngayon yung mangyayari dito. Para makuha mo yung PM, sabi mo, sir, sabi mo PR over J. Ano ba yung J? 'Di ba? Paano natin makuha yung J? Sabi, J is equal to Ix plus Iy. 'Di ba? Asan equal yung Ix, Iy? 'Di ba? Kung may bilog ka, pi over 64, d raised to 4 plus, sabi yung area times distance squared, 'di ba? A d squared. Kung marami, edi summation yan. Ha? Hindi, ayan. Huwag muna kayo magreklamo, tingnan niyo muna 'to. Pakita natin kung paano naging ganun yung J. Di ba? Yun yung J, ayun, yung summation ng x squared, y squared. Ang tanong kasi, paano naging J yun? Distance lang yun. Nakuha nyo? Pinapakita natin kung bakit para hindi ka nagsasaulo. Diba? Para alam mo na, etong mga pinaggagawa natin, alam mo na yan dati. Ito lang yan, di ba? Alam mo na to. Alam mo na yan, yung J na yan, di ba? TR, ganyan. Alam mo na yan. Okay, minsan lang ang nangyari kasi, pinapakita sa'yo na ganito yung solution, tapos sabi mo, ay, panibagong aral na naman. Di ba? Tapos hindi na siya align doon sa tinuro sa'yo. Pero actually, alam mo na yun. Hindi lang siguro na-explain na, doon pala nangyari yun. Okay, so ito kasi stresses kasi yan. Di ba? So ang mangyayari niyan, di ba? Di ba? So, stress is TR over J. Di ba? So mangyayari niyan, TR over summation, di ba? Ng, sabi, summation ng d squared, ng areas, ng moment of inertia niya, di ba? Plus summation ng AD squared. Pansin mo, teka, wala naman nung pi over 64 doon Okay, bakit nawala yung pi over 64? Okay, naalala mo sa sa RCD natin, yung yung mga bakal-bakal. 'Di ba pag nagso-solve tayo nung doon sa AST, ang ginagawa natin yung AD squared na lang din yung ginagawa natin. Bakit? Kasi kapag sinolve mo to, halos wala siyang effect. Kasi sobrang liit niya. Okay, imagine mo try mo, lagyan natin ng number. Lagyan natin ng number. Wag na pala. Basta makita mo na lang. Doon sa ni-record kong lecture, parang nagsabi ako ng numbers doon. Nakikita mo na sobrang liit nito kumpara dito. Kaya in practice, ginagawa natin na na-click natin ito. Okay, kaya matitira na lang basically is yung summation ng AD squared. Ano yung kailangan mo? Kailangan mo ba ng stress? Ano yung solve natin? Stress ba? Force. Okay, so para maging force siya, multiply mo to ng area. Di ba? Mangyayari, area times dito is equal to the force P is equal sa TR over summation ng AD squared. Tapos multiply mo ng A. Kasi multiply ng A para maging force. Tama. Makakancel yung A. Kaya ang mangyayari, summation na lang siya ng distance squared. Kaya naging ganyan yung solution. Okay? So, diyan siya nanggaling. So, ano mga distance yan? Di ba? Para sa Ix, di ba? Ano yun? Summation ng A times distance sa X squared. Kaya nakaganyan yan. Tapos plus Iy. Di ba? Sabi natin, J is Ix plus Iy. So, ano to? Summation ng area times distance sa X squared plus summation ng area times distance ng Y squared.
Cancel yung area dahil nga i-multiply siya ng area para maging force siya. Okay, doon siya nanggaling. Kaya medyo iba yung itsura niya pero TR over J lang din yan. Okay? Ngayon, pag ginamit mo yan, sabay, dali niya lang yan eh. Di ba? Ano na yan? Summation ng distance ng mga bolt from the center. O, paano mo bibilangin to ngayon? Okay? Ito yung center. O, x distances muna tayo ah. Ganong kalayo, syempre magkakapantay naman itong mga to, di ba? Ganong kalayo itong apat na to galing dito? 2.75. Etong nandito, ganong kalayo sa center? 2.75 din. X distance muna tayo, x distance muna. Lahat ng x muna. Bali, meron kang 8, 2.75. So, yun. Okay? Ngayon, y distances naman tayo. Ganong kalayo to dito? 6. Okay? Ito, 5 to dun sa given. Okay? So, kung 6 to, 5 to, ganong kalayo itong dalawang to? 1. O, tingnan natin dito ha. O, meron kang dalawang 6, meron kang dalawang 1. Nakuha nyo? Simple lang yan. O, ito, sabi 8 ito. Okay, 5, 3. So, basically, ito, galing sa baba, 8. Kung ang center mo nasa 6, ganong kalayo to? 2. Diba? Tapos ito 3 din. So, ganong kalayo to? 5. O, tingnan natin kung nakalagay doon. Okay. O, dalawang 2, dalawang 5. Ganun lang. Summation ng distance squared. Diba? Sobrang simple niya lang. Yun yung J. Yun yung J. Sobrang simple niya lang. Okay, so makukuha mo na yan. Yun na yun. Yun na yung denominator mo. Okay, so ngayon, paano mo na makukuha yung force niya, di ba? Yung torsional, yung shear niya dahil sa torsional effect. Paano mo kukunin? TR over J. Ano yung moment mo? Yun yung torque na pinag-uusapan natin. Sabi natin, ang torque ay twisting moment lang naman, kaya M yung nakalagay dyan, di ba? Moment times distance over J. Yung J hindi nagbabago, yung moment hindi nagbabago. Ang nagbabago lang is yung distance. Ngayon ang tanong, anong bolt yung pinag-uusapan natin? Sabi mo, di ba ito? Kung kukunin mo yung x dito, di ba yung x component, tama ba? Anong distance niya? Yung y. 6. Kaya kung makita mo dito, PMX, anong moment arm niya? 6. Di ba? Yung PMY, ganong kalayo, di ba? Y. O ganong kalayo yung y distance, yung x distance ng y force. 2.75. O kaya 2.75 yun nandun. Okay? So, yun na yung PMX mo, yun na yung PMY mo. So, ano yung gagawin mo? Pagsasama-samahin mo na yan. Yung X, add mo sa X, yung Y, add mo sa Y. Okay? PMX, tsaka PCX, pag addin mo, yun yung total X, PX. Sa Y, ganun din. O, makukuha na, ito na yung X, ito na yung Y, para makuha mo yung resultant, Pythagorean theorem. So, ganun lang yan, no? And so, simple lang siya. Hindi ko kasi alam kung na-explain ko ng maayos sa lecture video. No, kaya inulit natin dito. Okay, pero ingat, basta yun lang din yun. Okay, so kung nalito ka naman dito sa explanation ko dito, panoorin mo yun, no? Medyo iba yung explanation ko doon. Pero same essence lang naman yun, no? Okay, so yun na. Yun na yung last meeting natin. Again, naka-upload sa PowerPoint yung beam base place, pero hindi na siya kasama sa coverage. Hindi na siya kasama sa coverage, no? Yung beam base